Good morning sa lahat. No? Sa lahat ng mga dito ngayon, sa lahat din ng mga nakikinig sa atin. So, maraming salamat sa inyo. Makikinig sa lahat. Ngayon, ang ating magiging topic ngayon mga kapatid is about sa pagkain. Ang pinagamatang the foods. No? So ngayon, talakayin natin kung ano at kung bakit ipinagbawal ng Panginoong Diyos ang mga karumbal-rumbal na pagkain na hindi sinira hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Yung mga kautusan sa pagkain ng mga karumbal-rumbal ay hindi ito tinanggal, no? Kahit sa kapanahunan natin ngayon mga Kristiyano. No? By the way, sa bawat isa sa atin, so, napapasalamat tayo dahil sa pinakamabuting mga ministro nato sa atong Seventh-day Adventist at sa atong mga layman, sa mga missionary, sa mga magbubuhat sa mga FB. Maraming salamat sa inyong lahat. O sa tanan ng mga nagbubuhat, sa mga nagabuhat at buluhaton sa Panginoon, nagapadayon sa buluhaton sa Panginoon, o sa tanan ng mga nagbulit sa kamatukuran sa Panginoon. No? So, rin kabantagon, magtagalog na lang ka. Magtagalog na lang ka mga no? Magtagalog na lang ka. Ngayon, kung ating papansinin, merong tiwala ang Panginoon sa atin. No? Unang-una, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng isang katawan na buhay na kung saan nilikha niya ito ng kanyang wangis. Ng kanyang wangis na hindi dapat masira. Kung ating pong babasahin sa Biblia, sabi nga po dito sa Genesis 1 Genesis 1 ng 27, sabi po dito, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang nila na lalaki at babae. O, sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. O, kawangis ng Diyos ang tao. Kung ating pong papansinin, ikawangis po ng Diyos ang tao. Ngayon, maraming mga taong kumakain ng mga karumbal-rumbal ng mga pagkain dahil sa inaakalang nililis na ito. Unang-una po, wala po tayo mababasa sa Biblia na nililis ng Panginoon ang lahat ng mga karumbal-rumbal na pagkain. Walang mababasa sa Biblia na nililis ng Panginoong Diyos ang lahat ng karumbal-rumbal na pagkain. Kaya, dahil itong katawan na ito ay isa sa tiwala, pinagkatiwalaan tayo ng katawan na ito, kaya ito ang gusto ng Diyos na huwag nating sisirain. Kailangan meron tayong disiplina sa pagkain at sa mga inumin. Huwag na tayong uminom ng mga karumbal-rumbal na inumin tulad ng alak. Huwag na rin tayong kakain ng mga karumbal-rumbal na pagkain. Ayon yun sa Biblia mga kapatid. Kaya ito sinasabi ng Panginoon na mag-ingat tayo sa mga ating kinakain at sa ating inumin. Ating pong basahin ang 1 Corinto 10 ng 31. Ating pong basahin ang 1 Corinto. 1 Corinto 10:31. Sabi po dito. 10:31. Sabi po dito, kaya kung kayo'y magsisikain man o magsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakalwalhati ng Diyos. Kung kakain lang tayo ng mga maruruming bagay mga kapatid, ng mga maruruming karumbal-rumbal na pagkain na hindi pinapakain, lalo tayong
magkakasala at lalo tayong magiging marumi. At magkakasakit lang tayo sa mga maruming bagay na ito, sa mga maruming mga karumal-dumal na pagkain. Yung ating pong papansinin, ang sabi po dito, kung 31, kaya kung kayo'y magsisikain man o magsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalwalwalhati ng Diyos. Kaya gawin natin, pag sinabing bawal, bawal. Pag sinabing huwag kakainin, huwag kakainin. Pag sinabing pwedeng kainin, pwedeng kainin. Yan po ang turo ng Panginoon sa bawat isa sa atin na mga Kristiyano. Meaning of Kristiyano, manununod ni Kristo. Tagasunod ni Kristo. Yan ang meaning ng Kristiyano. Kaya bilang isang Kristiyano, kailangan sumunod sa turo ng ating Panginoon upang tayo ay maging isang ganap at isang mabuting Kristiyano at makita sa atin ang pagiging Kristiyano. Kesa naman sa kasabihin mo sa iba, Kristiyano ako. Pero sa sarili mo, hindi makita ang pagka-Kristiyano. Unang-una, ang Kristiyano walang bisyo. Walang itinuro sa Biblia na ang Kristiyano mag-bisyo. Wala. Ngayon, kung papansinin natin, merong hangarin ang Diyos. Merong hangarin ang Diyos para sa lahat ng mga tao. Ibinagkatiwala niya ang katawan at sinasabi niyang mag-ingat tayo sa mga pagkain at inumin. Gawin natin ang ikaluluwalhati sa Panginoon. Ngayon, merong hangarin ang Diyos para sa tao. Ano ang hangarin ng Diyos para sa tao? Basahin natin ang 3 John 2 hanggang 1 verse 2. Atin pong basahin ng mga kapatid. Sabi po dito, John 1:2. Ang matanda kay gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at mabuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Gusto niya guminhawa yung ating katawan. Ayaw niya yung may naatay mga karamdaman. Kasi yung mga bagay na hindi na dapat kasi kainin, doon natin nakukuha yung mga maruruming pagkain. Bago naman patuloy, panoorin ninyo ang video na inilabas ni Dr. Kong about sa ating mga Seventh-day Adventist. Tayo ang may record na nabuhay ng napakatagal na panahon dahil tayong mga Seventh-day Adventist ay mayroong disiplina pagdating sa pagkain. Panoorin ninyo mga kapatid. Number 3, grupo ng tao na mahaba ang buhay. Ito, Seventh-day Adventist. Okay? Isang religious group. Meron tayo dito, mga Sabadista. Dami kong kaibigan na Seventh-day Adventist. Bumibili ako sa mga restaurant nila, yung mga veggie meat. Mahilig ako sa veggie meat. Ito, proven to Sa Archives of Internal Medicine, inaral nila yung haba ng buhay ng Seventh-day Adventist sa California. Nakita nila, basta Seventh-day Adventist, mas mahaba ng 8 years ang buhay. Kumpara sa Californians na nakatira din, katabi nila. So, isang community, isang grupo ng tao, magkatabi, pareho ang exposure, pareho ang hangin, pareho ang pollution, pero yung isa, nagpa-practice ng Seventh-day Adventist, yung isa, ibang religion.
Bakit mas mahaba buhay ng mga Seventh-day Adventist ng 8 years? Okay? So, nagtataka itong sumulat na libro. Tiningnan nila. So, meron silang 1 day a week na rest, di ba, yung mga Sabadista? 1 day in a week, bawal magtrabaho. Kailangan force ka magpahinga. Puro family lang, camaraderie, nature, no work 1 day in a week. Tapos lagi nagdadasal, tapos yung diet nila, di ba? Halos vegetarian diet to. Puro tokwa, veggie meat, walang karne. Kita mo? Ngayon, may mga tao talaga na mapanuri. No? May mga taong mapanuri, may mga taong hindi mapanuri. Kasi kung mapanuri kang tao, hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala sa mga alam mo namang ipinagbawal, yun yung talaga yung gusto mong kainin. O? Kung ano yung ipinagbabawal sa'yo, yun yung gusto mong kainin. Kung ano naman yung hindi ipinagbabawal, yun naman ang hindi mo kinakain. O? Kaya may hinahay mga ganyan ng mga tao, mga kapatid. Hindi lang sa kapanahunan noon, kundi hanggang sa kapanahunan ngayon. No? Ngayon, sinasabi doon sa atin na ang hangarin ng Panginoon ay maging maayos yung ating katawan. Maging maayos yung ating katawan. Ngayon, kung ating papansinin, bakit dapat nating sikapin? Bakit dapat nating sikapin na kailangan malinis yung ating katawan? No? Yung ating katawan ay sinasabi dito na guminhawa. O, bakit natin kailangan guminhawa yung ating katawan? Ba't kailangan ng pagginhawa? Ayon sa Biblia. Basahin natin ang 1 Corinto 6:19 hanggang 20. Ating basahin. 1 Corinto 6:19-20. At hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo iniibig sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Kung papansin natin, templo yung ating katawan. No? Gusto ng Panginoon na kapag pumasok siya sa ating katawan, ay malinis ito. Walang karumihan about sa mga pagkain. Walang karumihan. Yan ang gusto niyang mangyari. Na may ikapaliwalhati sa Panginoon. Yan yung gusto niyang mangyari upang yung ating katawan ay hindi masira. No? Hindi masira yung ating katawan. Kung papansinin natin yung history ni Daniel, no? Pansinin natin yung history ni Daniel. Yung hinalaran siya ng tagasunod ng hari, yung hinalaran sila ng mga pagkain, nakita niya puro karne. Pagkain ng hari, puro karne, halos. Pansinin natin kung ano yung piniling kainin ni Daniel. Basahin natin ang Daniel 1. Daniel 1, talatang 11. Pansinin natin yung Daniel na ano. Ito, 16. Sa gayon, inalis ng katiwala ang kanyang pagkain at ang alak na kanilang inumin, at binigyan sila ng mga gulay. Gulay? Mismong si Daniel, merong disiplina sa kanyang katawan o sa iyang kauban. Ngayon, kung papansinin natin, sinubukan niya pa itong tagasunod ng hari, na ang sinasabi niya, bantayan nyo kami sa, tignan ninyo kami sa sulod,
Bisaya naman na. Tagalog lang tayo, magtagalog lang tayo mga kapatid, no? Kung papansinin natin, hinamon niya pa itong hinamon niya pa itong tagasunod, no? Hinamon niya pa ito. Sabi pa nga dito, subukan sila, tignan sila sa loob ng 10 araw. Pero kung papansinin natin, sa loob ng 10 araw, sila ang mas malusog kaysa doon sa mga kumakain ng mga karne. Kaysa doon sa mga kumakain ng karne, sila ang mas malusog sa gulay. Dahil ang una-una, kailangan kumain ng gulay o karne para mas malakas, hindi mabutla. Yang gusto nila Daniel, gulay. At tinanggal yung alak. Siguro ang magiging inumin nila doon, itubig. Pinanggal na yung ilang inumin. Yun ang pagkain ng hari at inumin ng hari. Ngayon, kung papasinin natin mga kapatid, pinili ni Daniel ang gulay. Kaya, dito sa video na ipinakita ko kanina, about sa ipinalabas ni Dr. Ong, no? Merong disiplina sa pagkain ang 7-day Adventist. Kaya nga ng mga 7-day Adventist, hindi yan talaga nakain ng mga karungaluman. Kasi dyan tayo magkakaroon ng mga sakit na hindi natin namamalaya, bigla-bigla lang din naman dumarating. No? Ngayon, paano natin ihaharap yung ating sarili sa Panginoon? No? Kasi kung ihaharap mo ng marumi, ay talagang hindi ka kalugod-lugod ng pagkanyan. Ngayon, paano natin ihaharap sa Panginoon yung ating katawan? Basahin natin ang Roma 12:1. Basahin natin ang Roma 12:1. 12:1. Ito 12:1. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong tagapagsamba. Tayo yung mga kapatid. Kung ating papansinin, gusto ng Panginoon na ialay. Gusto ng Panginoon na ialay natin yung ating katawan na banal, matuwid. Kasi, kung kakain ka ng kanyang ipinagbabawal, matuwid pa yun? Kasi pinagbabawal niya eh. Bakit pinagbabawal na? Huwag mong gagawin. Pansinin niyo sa magulang. Paano kapag hindi kayo sinunod ng mga anak ninyo? Kalugod-lugod ba yun para sa inyong mga magulang? Hindi. Ha? Ganon din yung Panginoon. Kasi siya na yung ama eh. Kaya sinusunod siya ng kanyang anak. Kahit yung anak niya, minsan, hindi kumain ng mga karumaduman na pagkain. Wala tayong mababasa, ni mismong anak niya na si Kristo, wala tayong mababasa na si Kristo kumain ng mga karumaduman na pagkain. Dahil ang kanyang lang kinakain, tinapay. Kahit sabihin natin maraming karne doon eh. Kahit sa kapanahunan niya, pinag-uusapan nila yung mga karne mahalos eh. Kaya mayroong karne doon, kapatid. Hindi lang tinapay. Baka mamaya magsabi yung iba, tinapay yung kinakain nila. Tinapay yung kinakain nila dahil yun yung nararapat na pagkain sa Panginoon. At ang mga gulay, naparito siya sa lupa, hindi para sirain ang kaubusan, kundi upang ganapin. Yung mga mamaya may magsabi sa iba, yung kanya namang gaganapin yung pagpako niya ng sakon. Hindi lang yun. Kasi kung ang gaganapin niya mga kapatid, yung kanyang pagpako lang sa krus, yung mula lang sa kanyang pagkapako sa krus, dapat hindi na siya nagministeryo dito sa lupa. Basahin niyo yung Marcos chapter 1. Diba? Pinapakilala ni Marcos kung paano naging ministeryo, kung paano naging missionary
ang Panginoon, ang Kristo, ang Panginoong Diyos. Kung paano siya naging misyonary dito sa lupa, ipinahahayag ni Marcos. Kaya, pag sinabi ninyo na ang kanya naman lang ganapin dito, yung kanyang pagkapako sa krus, mali ho yun na hindi lang ang kanyang pagkapako sa krus ang kinitaya dito, kundi upang ang lahat ng mga taong mapapangaralan niya at sasampalataya sa kanya, yun ang magtatagumpay na mag-akyat sa bagong langit o sa bagong lupa na iyang iandam sa tanan ng mga tauhanan na nag-aalagad kaniya. Nakabisaya na ta mga kaisunan. So, balik taong pagtagalog. Kasi mawala na taong pagkatagalog, ang magpinusaya na lang hinupunta. Kaya dahil may nagpunta mga nanood sa ato, nga mga mas okay yung Tagalog version ang gamitin. Kasi maraming makakaintindi labi na doon sa mga hindi marunong sa Bisaya. Kaya maraming mga tao. Ngayon, kung ating papansinin, bakit naging mahigpit ang Panginoon about sa pagkain? Bakit niya sinasabi ito lahat? Na ito yung bawal, ito yung hindi bawal. Bakit naging mahigpit ang Panginoon sa pagkain? Bakit naging mahigpit? Kung ating papansinin, hindi lang ito para sa hindi natin matikman, kundi ito, yung mga pagkain na kanyang ipinagbabawal at kanyang ipinaghihigpit na hindi kainin, ito ay makabubuti sa ating katawan. Dahil una-una, yung ating katawan ay kawangis niya. Niligyan niya ng buhay. Kaya ito ay ating katawan ay huwag natin sisirain, kapatid. Kaya mag-iingat nga tayo. Once sinasabi, mag-ingat kayo sa pagkain o sa inumin. Ayaw niya na uminom ka ng lumaklak ng alak, magdamag, maghapon. Ayaw niya yung ganun, kapatid. Ngayon, bakit nga ba humigpit ang Panginoon? Bakit nga ba humigpit ang Panginoon? Basahin natin ang Deuteronomio 14, 2 hanggang 3. Deuteronomio, wala kasi tayong tagabasa ba? Deuteronomio 14, 2-3. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanilang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Kita mo yun, mga kapatid, kasi sinasabi ng Panginoon, sapagkat ikaw ay banal na bayan sa Panginoon. Nabasa natin kanina, di ba, sa 1 Corinto, yung katawan ng tao ay templo. Ngayon, dito naman, sa Deuteronomio, mababasa natin, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili upang, ng Panginoon, upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Kung ating babasahin pa sa Kristo, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na pagkain. Huwag kang kakain ng mga karumal-dumal na bagay. Yun yung sinasabi sa Deuteronomio 14. Kung papansinin natin, sabi doon, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Alamin natin kung ano nga ba yung mga karumal-dumal ng Panginoon na hindi pinapakain. Ang karumal-dumal na pagkain, alamin natin kung ano yun. Basahin natin ang Levitico 11, talata 4. Ganito ha,
sa lumalakad, ito yung ating makakain. Kasi hindi ko nababanggitin yung mga karne na nakalagay dito. Basta alam niyo na kung ano yung mga karne. Kung babasahin niyo ito sa Levitico. Kasi kung babasahin niyo kasi, masasaktan kayo pagdating doon sa paborito talaga ninyong kainin eh. O, masasaktan lang kayo kapatid. Basahin natin ang Levitico 11, talatang 4. Gayunmay huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga mumuya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamelyo, sapagkat mumuya, ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal na sa inyo. May mga karne pa dito na binabanggit, pero hindi ko rin babanggitin sa inyo kapatid. Kasi masasaktan lang kayo. Kayo na mismo ang magbasa. Doon rin sa Levitico 11 yan siya makikita. Ngayon, mapapansin natin, yun yung hindi natin makakain kapag sa mga animals na lumalakad, kailangan hindi natin makakain yung hindi biak ang kuko at hindi mumuya. Ngayon, sabi dito sa 10, basahin natin ang 8. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan. Ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihibuin. Karumal-dumal na sa inyo. No? Mapapansin natin dito mga kapatid, yun ang hindi pinapakain ng Panginoon. Kailangan biak yung kuko at mumumuya. Yun yung dapat natin kainin. O ito ha, sa 3 ng 11. Alalahanin, alinmang may hati ang paa, na baak at mumumuya sa mga hayop ay inyong makakain. Pero doon sa mga biak ang kuko, pero hindi naman mumumuya, hindi pwedeng kainin. Doon naman sa mumumuya, pero hindi biak yung kuko, hindi rin pwedeng kainin. Kailangan mumumuya at kailangan biak ang kuko. Tulad na example natin, baka, kalabaw, kambing. Yan ang makakain natin sa mga lumalakad. Marami kang mga animals na pwede natin kainin doon sa mga biak ang kuko at namuya. Pero pag hindi biak ang kuko, namuya, hindi pwede kainin. Pag mumumuya, hindi biak ang kuko, hindi rin pwede kainin. Kailangan kumpleto, biak ang kuko at mumumuya. Sunod natin. Ito pa, sa mga nabubuhay sa tubig. Ito naman ang makakain na ang hindi natin makakain sa tubig. Sa Levitico 11 talatang 9. Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig. Ito yung ating makakain ha. Alinmang may mga kaliskis, alinmang may mga balimbik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat, sa mga ilog, makakain ninyo. Ito yung ating makakain, yung may kaliskis at may palimbik. Ito naman ang hindi natin makakain sa 10. At lahat ng walang palimbik at kaliskis sa dagat at sa mga ilog, at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig, ay sa lahat ng may buhay sa tubig ay bawang karumal-dumal na sa inyo. Yan ang makakain at hindi natin makakain. No? Unang-una, ipinapakain ng Panginoong Diyos yung may kaliskis at may palimpik. Bakit? Kung wala yung kaliskis, wala na siyang protection sa kanyang katawan. Kaya pag sumang-isang siya dun sa mga tae, nandoon na yung dumi sa kanyang katawan. Doon na yung dumi sa kanyang katawan. Kaya, huwag natin kainin yung walang kaliskis at walang palimpik, yung walang protection sa katawan. Kailangan yung mayroong protection. No? Sa mga ibon, merong may mga pakpak. Ito ha, at sa mga ibon ay aariin ninyo karumal-dumal ang mga ito, hindi kakanin mga karumal-dumal na ang agilang dumudurog ng mga buto, at ang agilang dagat. Marami pa ditong binabanggit mga kapatid. Pero,
Ito naman, sa lahat ng may pakpak na umuusad sa lupa. Ito ha, lahat sa 20, basahin natin ang 11:20 ng Leviticus. Lahat na may pakpak na umuusad, na lumalakad na may 4 na paa, ay marumi nga sa inyo. Kayo man ang mga... ito naman yung makakain natin. Gayon man ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng mga may pakpak na umuusad na may 4 na paa. Ang mga may 2 paang mahaba bukod pa sa kanilang mga paa upang kanilang ipanglukso sa lupa. Yung 4 na paa na binabanggit, hindi yun siya 4 na paa talaga na ano. Kasi wala ka naman nakikita na may naipakpak na 4 ang paa. Ang tinutukoy doon, kapatid, daliri. Tulad ng manok, 4 lang yung daliri. Pinagagamit pa sa panglukso, kapatid. Kasi meron kasi 3 lang. 3 lang yung daliri. 3. Hindi, yung iba 3. Kaya hindi yun talaga makakain. Ngayon, kung papasinin natin, itong mga sinasabi sa atin, ito lahat ng mga karumal-dumal na mga pagkain, hindi pa ito inalis. Hindi ito winala ng Panginoon hanggang sa kapanahonan natin ngayon. Hanggang sa kapanahonan natin ngayon, maraming nagsasabi na nilinis na daw yung pagkain. Hindi ho totoo na nilinis ng Diyos ang pagkain ng mga karumal-dumal. Hindi po totoo na nilinis ng Diyos ang lahat ng mga karumal-dumal na pagkain. Hindi po nilinis ng Diyos. Hanggang ngayon, kung natutusin, dapat nga maano pa natin ito eh. May sa buhay pa natin ang bawat aral ng Panginoon. Kasi may nagsasabi, dito daw sa Levitico 11, ang sinasabi dito na mga pagkain, para na lang daw ito sa mga Israelita. Diba niyo? Kapanahunan pa lang daw ito ni Moses. Alam niyo mga kapatid, sa bagong tipan, kung nasunod kayo, sa bagong tipan, yung kautusan ni Moses, laging namamalagi sa lahat ng mga lugar. Ipinangangaral pa ito ng mga apostol. Ipinangangaral pa ito ng apostol. Ipinangangaral pa ito ni Kristo. Itong kautusan ni Moses, unang-una ha, larumin natin. Unang-una, walang sariling kautusan si Moses. Ang kautusan ni Moses, nanggaling yun sa Diyos. Ngayon, marami pa na nagsasabi na kapanahunan ng daw ni Moses. Tignan nyo, mga kapatid. Basahin natin ang Hebreo. Lagpas na tayo. Basahin natin ang Hebreo 10 ng 28. Ito ha, ang sabi dito sa 10:28, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kita niyo yun? Yung Sabat daw, kapanahunan na daw ni Moses, hindi na daw yun dapat sundin ng bawat tao na nabubuhay dito sa lupa. Pero ayon dito naman sa Hebreo 10, kita nyo sa 10:28, basahin ninyo ang 10:28, mga kapatid. Nakikita talaga ninyo eh. Saan na yun? 10:28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Ano ba yung 3 saksi? Yung binabanggit yung 2 saksi. Yung 2 saksi, yung lumang tipan at bagong tipan. At yung pangatlo, yung nagpapatutuo na hindi pa sinira ng sino mang tao, sino mang mga apostol, ang kautusan na sulat kamay noong unang panahon. Kaya maling aral yung sasabihin mong nilinis na ito. Napakamaling aral yung sasabihin nito. Nilinis na yung
lahat ng mga karumal-rumal na pagkain. Alam niyo mga kapatid, yung ating katawan ay templo. Ang Panginoong Diyos mapagmahal sa bawat tao na naglilingkod sa Kanya. Sa mga ito, maraming salamat sa inyong lahat. So, hinihiling na kabutagon, nasayod ko na ang tanan na atong nabatian, niining na kabutagon, atong ni maibulay-bulay o atong ni maiputang sa atong muna-muna o sa atong kasing-kasing. Madalaan nato ni hantod sa atong kamatayon, hantod sa ikalawang pagbalik sa Panginoon. Kining kapnaan, kining kabutagon, ako kapasalamat sa inyong tanan.